Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, MILF Base Commands idineklarang persona non grata ang DI Maute, New People's Army at iba pang lawless groups. Elite Special Forces ng Philippines, US, Korea sumalang sa high-risk tactical drills. Kasong isinampa sa obispo ng Bayumbong at 8 iba pa ibinasura ng korte. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Idineklara ng 123rd at 127th Base Commands ng Moro Islamic Liberation Front o MILF bilang persona non grata ang Dawla Islamiyah Maute Group, Communist Terrorist Group Sub-Regional Committee 5 at iba pang lawless elements sa kanilang mga nasasakupan sa Lanao del Norte. Inaprubahan ang magkahiwalay na resolusyon sa Tagoloan noong June 23 at sa Munay noong May 23 bilang malinaw na pagtanggi sa terorismo, marahas na ekstremismo at iba pang banta sa kapayapaan. Kasunod nito, lumagda ang mga opisyal ng MILF, mga lokal na pamahalaan, peace mechanisms at iba pang stakeholders sa Pledge of Commitment to Peace sa pangunguna ng 44th Infantry Battalion bilang pagpapatibay ng kanilang sama-samang paninindigan para sa kapayapaan, seguridad at patuloy na kaunlaran sa Lanao del Norte. Mabilis na sea-to-shore assault, precision sniper overwatch, at room clearing operations ang ipinamalas ng mga Elite Special Operations Forces sa Ternate, Cavite sa serye ng high-intensity drills sa ilalim ng Exercise Kamandag 10-2026. Tampok sa pagsasanay ang amphibious raid at boat raid exercises na sinubok ang mabilis na paglapag ng mga tropa mula sa dagat, koordinadong pag-atake sa target at suporta ng scout sniper teams sa reconnaissance, overwatch at precision engagement. Hinasari ng mga kalahok ang kanilang close-range combat drills sa pamamagitan ng close quarter battles o CQB drills habang pinahusay ng dry fire at move and shoot training ang bilis, katumpakan at muscle memory ng mga operator. Kasama sa mga nagsanay ang Philippine Marine Corps, United States Marine Corps, Republic of Korea Marine Corps, Philippine Coast Guard Special Operations Force, PNP Maritime Group at PNP Special Action Force bilang bahagi ng pagpapalakas ng interoperability at kahandaan ng mga magkakaalyadong puwersa. Ibinasura ng Municipal Trial Court sa Cebu, Nueva Vizcaya ang kasong forcible entry na isinampa laban kay Bayumbong Bishop Jose Elmer Mangalinaw, Father Christian Dumangeng at 7 iba pa kaugnay ng kanilang umano'y pagsuporta sa barikada laban sa mining exploration sa bayan. Sa desisyong may petsang June 24, sinabi ni Presiding Judge Herson Valmores na nabigong patunayan ng nagreklamong si Rosario Cama ang malinaw na karapatang hinihingi sa kaso at wala ring jurisdiksyon ng hukuman sa mga kahilingang may kaugnayan sa injunction. Matatanda ang bago ang pagdinig noong June 23, ilang pari, madre, taga-suporta at environmental defenders ang dumalo sa misa at mapayapang solidarity walk bilang suporta sa obispo. Sa kanyang pahayag matapos ang desisyon, sinabi ni Bishop Mangalinaw na ang pagtatanggol sa watershed, kalikasan at kabuhayan ng mga mamamayan ay hindi krimen kundi isang sama-samang moral na pananagutan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.